Isang reporter ng UK state media na BBC na nagko-cover ng COVID-19 restrictions sa China ang inaresto sa Shanghai. Kasunod ito ng kabi-kabilang protesta roon dahil sa istriktong COVID-19 lockdowns ng Chinese government. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Pinupusasa ng mga pulis ang lalaking ito sa Shanghai, China sa kaprusahang inalis sa lugar. Sa isa pang video, makikita ang isa pang lalaking humabol sa inarestong lalaki. Ang lalaking inaresto ng Shanghai Police, journalist mula sa BBC na si Ed Lawrence. Kinocover niya ang anti-COVID measure protest sa lugar. Sa isang pahayag, agad kinundina ng UK state media ang pagtrato ng Shanghai Police kay Lawrence na nadetain ng ilang oras bago pinakawalan. Habang nasa kustodiya ng mga pulis sa China, nakatikim daw ito ng suntok at sipa. Nangyari raw ito habang nagtatrabaho roon si Ed bilang isang accredited journalist. Wala raw silang natanggap na paliwanag o paumanhin mula sa mga otoridad sa China bukod sa sinabi ng ilang opisyal doon na inaresto si Ed para rin makaiwas hawaan ng COVID-19 sa mga nagproprotesta. Sabi ng BBC, hindi katanggap-tanggap ang ganitong paliwanag. Agad namang pinabulaanan ng Chinese Foreign Ministry ang statement ng BBC. Sabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Liqian, hindi raw sinabi ni Ed na journalist siya nang tanongin ng mga pulis. Hindi raw kasi iniingganyo ng mga pulis ang mga kilos protesta, lalo't magkakalapit ang mga tao rito at posible raw magkahawaan. Kung di raw sila madaan sa pakiusapan, dito na pumapasok sa eksena ang mga pulis. Ito na ang ikatlong araw ng kabi-kabilang kilos protesta sa Shanghai dahil sa istriktong COVID restrictions. Dahil dito, gusto rin nilang bumaba na sa pwesto si Chinese President Xi Jinping. Kahit sa capital city ng Beijing, may protesta rin. Nasa 1,000 relista ang lumabas ng daan para ipanawagang itigil na ang anilay masyadong mahigpit na lockdown. Sinasabing umiting ang protesta sa China kasunod ng sunog sa isang apartment building sa Xinjiang region kung saan 10 ang patay. Maililigtas pa raw sana kasi ang mga biktima kung hindi naghigpit ang mga otoridad dahil sa lockdown. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.